Tumayo na po tayo po'y mananalangin. Ama na dakila at makapangyarihan po sa lahat. Sa pananampalataya ay tumatawag po kami sa iyo upang magtanaw ng malaking utang na loob na pinayagan mo po kaming muling sambahin, purihin ay pong napakadakilang pangalang Yahuwah. Hindi man po kami, Ama, karapat-dapat sa iyo dahil kami ay hindi pa rin nakakatugon sa kabanalang patuloy mo pong hinahanap sa bawat isa sa amin. Gayunpaman, Ama, ay buong kababaang loob kami na lumalapit sa iyo at nakikisuyo na naway patuloy mo po kaming tanggapin at pakinggan. Patawarin mo po kaming lahat, Ama, sa aming mga nagawang kasalanan upang maging karapat-dapat pa po kami sa iyong banal na harapan. Maraming salamat po sa paggagabay at pag-iingat mo po sa amin. Patuloy naming tinatanggap ang mga pagpapala at biyaya ukol sa buhay na ito. Higit po sa lahat, ang napakahalagang pananampalataya na ikaw lamang po ang nag-iisang tunay na Diyos na dapat kilalanin at sambahin ng lahat. Dahil sa pananalig na ito, Ama, malakas ang aming loob na harapin anumang bagay at mga pagsubok sa buhay. Sumasampalataya po kami na palagi kang handang tumulong sa iyong mga anak na patuloy na naninindigan sa pagsunod sa iyong mga kalooban. Aming hinihiling, dagdagan mo po ang aming pananampalataya sa iyo at sa iyong mga banal na salita. Yahuwah na aming Diyos, inihiling po muli namin na pakitanggapin mo po ang aming abuloy, patuloy na makatulong sa gawaing pagpapalaganap at pagpapatibay sa iyong mga anak. Pakigabayan mo po ang maghahayag ng iyong mga banal na salita at maugnay kaming palagi sa diwa ng aming Panginoong Yahushua. Ang lahat po ng ito'y aming hinihiling tangi sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Mga kapatid, maraming mga relihiyon ngayon ang mga nagsasabi na kapag ka ikaw ay hindi kabilang sa kanilang iglesia o sa kanilang church, ay hindi ka maliligtas. Meron silang mga pinagbabatayan na mga talata sa Biblia para kanilang patunayan ng wika na ang ating Panginoong Yahushua, ang tawag nila ay Jesus, ay nagtatag ng iglesia. Kaya pag wala ka doon sa kanyang iglesia o church, ay hindi ka magtatamo ng kaligtasan.
Ang kanilang batayan ay ang nakasulat sa Mateo 16:18. Let us read that verse. Ganito po ang ating mababasa diyan. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church. And the gates of Hades shall not prevail against it. Sa Tagalog, at ngayon sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa batong ito itatayo ko ang aking iglesia, at hindi ito malulupig kahit ng kapangyarihan ng kamatayan. Maliwanag po ang talatang yan. Pero ang hindi maliwanag, yung kanilang konklusyon na ang kanilang iglesia daw, yun ang itinatag ng Kristo. Yung kanilang church daw, yun ang itinatag ng Kristo. Bueno, ating aalamin po, mga kapatid, ano ba talaga sa orihinal? May church ba talaga? Church ba talaga nakasulat? Mga kapatid, yan ang ating aalamin. Kaya, sa anong lingwahe, mga kapatid, orihinal na isinulat ang New Testament o Bagong Tipan? Next slide. Sa Wikipedia, ito nakasulat. The New Testament was written in a form of Koine or Koine Greek, which was the common language of Eastern Mediterranean from the conquest of Alexander the Great, 335 to 323 BC or before Christ, until the evolution of Byzantine Greek, 600. Mga kapatid, para ating matyak kung church nga ang itinatag ng Kristo at ano ba ang kahulugan na siya'y magbibuild ng kanyang church. Bueno, ating pong balikan ang orihinal na pagkakasulat ng New Testament. Ayon diyan, the New Testament was written in a form of Koine Greek, hindi Pilipino, hindi Tagalog, hindi English, mga kapatid, hindi Latin, kundi Greek. Mga tatandaan natin yan, mga kapatid. Ngayon, kung yan po ay isinulat sa wikang Greek, ano ang orihinal na kataga, na katumbas, na tinumbasan ng mga nagsasali ng Biblia ng church? Basahin natin ito. Dito po sa Bible Hub Text Analysis, itong ating mababasa. Ayan. Hindi ko mababasa yan sapagkat yan ay Grego, pero ang katapat niyan ay diyan sa ibabao. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church. Okay, next slide. Ating lang ipakikita sa kanila, no? Ayan. Diyan sa Strong's Concordance, ang sabi sa Greek, yan ang katapat sa ibaba, Greek. Sa Ingles, yan ang katapat. Sa morphology, ibig sabihin ng morphology, mamaya malalaman natin yan, mga kapatid, kung anong ibig sabihin ng morphology. Unahan ko na kayo, yan ay study of the forms of things. Anyway, dito po, ayan, Greek, sa kaliwa ko, no? Makikita ninyo. Sa gitna, English. Ang morphology naman niya ay doon sa kanan. Nang katapat pala nitong sa Greek na, ayan, I also now to you say that you are Peter. Next slide po. Next slide. And on this rock, the rock, and on the rock I will build next slide, my church. And the gates of Hades shall not prevail against it, my church. So diyan po sa ibaba, sa bandang kaliwa ay Greek, ecclesian. Sa gitna, ecclesia. Ang morphology niya, ayan, nakasulat po sa bandang kanan. Kaya, pagdating po sa original na o salita, sapagkat isinulat ang bagong tipan sa wikang Greek, ano po, sa Koine Greek, ang katapat po, ecclesian. Next slide po, para lalang natin maunawaan po yan. Ayan, morphology. Ano ibig sabihin ng morphology? Yung sa bandang kanan natin kanina. Ano ho? Ayan. Now, the study of the forms of things. Biology, the branch of biology that deals with the form of the living organisms and with relationships between their structures. Linguistics, the study of the forms of words. Kaya hindi natin maiwasang alamin ang morphology ng salitang church sapagkat hindi naman po yung original
na salita na ginamit sa pagsasalin o pagsulat ng Bagong Tipan o New Testament. It was in a Koine Greek na ang katapat ay Ecclesia. Next slide. Next slide. Ayan. Kaya diyan po ay ating mababasa sa ating po na makikita nyo ngayon dyan. Ano? Na diyan po ay mababasa po natin yung Mateo 18:20 na winika po dyan ang sabi, "For where 2 or 3 are gathered in my name, meeting together as my followers, I am there among them." Sapagkat kung saan may 2 o 3 nagkakatipon dahil sa akin, kasama nila ako. Dito ay ating mapapansin na gathered in my name, sabi ng Kristo. Sapagkat ang ibig sabihin po ng Ecclesia, alam ba ninyo ang ibig sabihin ng Ecclesia? Ang Ecclesia po, yan po ay gathering ng mga tao na tinawag na sumampalataya sa Kristo. Assemblia o gathering of the called ones, yung mga tinawag. Kaya dito, kaya natin ginamit ang 18:20 ng Amplified para ipakita ang sabi ng Kristo, "For where 2 or 3 are gathered in my name." They do the ecclesia, the gathering in Yahushua's name. Okay? Ang sabi, meeting together as my followers. Sa makatuwid, ang itinatag ng Kristo ay ecclesia. Ano po ang spelling ng ecclesiang yon? E-double-K-K, no? Ulitin natin. E-K-K-L-E-S-I-A, ecclesia. Nang ibig sabihin po noon ay gathering of the called ones, assembleya o pagtitipon ng mga tao na tagasunod ng ating Panginoong Yahushua. Hindi ho siya nagtatag ng organized religion. Hindi po. Tandaan natin. Kaya yung kiniklaim noon sa atin doon nung tayo nandoon pa, na pag hindi ka kasama rito sa aming church na binild ng Kristo, ay hindi ka maliligtas. Aba mga kapatid, naging naging organized religion. Parang naging samahan ng mga grupo, ng mga tao na pag wala ka sa kanila, hindi ka maliligtas. Tatandaan natin, mga kapatid, nang sabi, "And the gates of Hades shall not prevail against them." To whom does the them refer to? Doon sa mga tao na kabilang sa gathering in the name of our Lord Yahushua. If you belong to that gathering in the name of our Lord Yahushua, you are ecclesia. You don't belong to an organized religion. Hindi yun ang itinatag ng Kristo. Kaya yung sinabi niya, "I will build my ecclesia, I will build people who will follow me." Yun ang called ones, mga kapatid, mga tinawag. Hindi isang organisasyon yan. Katulad ng pinagpipilitang itinuturo sa atin nung tayo nandoon pa sa iglesia ni Kristo. Tatandaan natin yan, mga kapatid. Pero alam nyo, atin pong uunawaing mabuti na ito pong pinag-aaralan natin ay kailangan po wag lang superficial na basta na lang tayo ay nakikinig, hindi inuunawa, atin pong intindihing mabuti. Paano ho nakarating sa salitang church mula sa salitang ecclesia? E-K-K-L-E-S-I-A. Mula roon, yun ang original na salita, bakit naging church? Alam nyo, sa paglipas po ng panahon, ano ang nangyari? Sa original na salitang ecclesia, nagkaroon ba ng pagbabago? Nagkaroon ng pagbabago. At hindi lang yan. Nung mabago, mula sa salitang ecclesia, naging church, nabago na rin ang kahulugan. Mga kapatid. Di ba? Ang itinayo ng Kristo, pagtitipon ng mga tinawag. Hindi religious organization ang kanyang itinayo. Kundi gathering ng mga mananampalataya na tagasunod sa kanya. Ito ho kasi yan mga kapatid. Ang Greek ay nabuo yan, yung wikang Greek ay around 4th century. Pagkatapos, around 7th century,
nabuo ang salitang lingwaheng Latin. At yung iglesia na ginagamit natin sa Tagalog, nabuo ho yan around 9th century CE o Common Era. At ang English naman na lingwahe o language ay around 5th century AD o Anno Domini, katulad din yan ng taon ng Panginoon. Kaya mapapansin po ninyo, ang Greek, mula sa Greek, nagkaroon ng Latin, nagkaroon ng Spanish na language, nagkaroon ng English. Ano ho bang orihinal ang nasalin ang ating pinag-aaralan at kung anong lingwahe isinulat ang bagong tipan? Sa Greek, anong kahulugan ng sinabi ng Kristong itatayo ko yung kanyang iglesia? Itatayo niya ang mga mananampalataya. Tao ang kanyang itatayo. Gathering na mga tao yan na sumasampalataya sa kanya. Nung iliwat yan ngayon sa English, ginawa ng my church. Ano yung ibig sabihin ng church na? Aba, naging building na, naging organized religion na bago na. Na kapag wala ka raw sa kanila, hindi ka maliligtas. Mga kapatid, ang itinatag ng Kristo, mananampalataya. Hindi niya itinatag building o isang organized religion. Bakit mananampalataya? Ang kanyang itinayo na yun ay hindi pagtatagumpayan ng hadis o ng libingan ang mga tagasunod niya, sapagkat sila man, kung sila may datnan ng Kristo sa rapture na patay, unang bubuhayin. Kaya nga ang mga tagasunod ng Kristo, ang tawag pagpatay na, natutulog lang eh. Kung tulog, di gigisingin yan. Yung darat ng tagasunod ng Kristo, pagdating po ng Kristo sa rapture, hindi na ho sila papatayin. Sa isang kisap mata, babaguhin na lang sila, papalitan ng kanilang katawan na panglupa ng ukol sa katawang panglangit, sasalubong sa Panginoon sa alapaap at maghaharing kasama niya sa Panginoon Diyos doon sa langit. Kaya nakita ba ninyo kung gaano kalaki ang ginawa nilang pagbabago? Oh? Alam nyo kasi, yung church na uso po yan, lalo noong maghari na itong si Constantino, na kanyang piroklama ng Christianity ang siyang magiging relihiyon. Doon na uso. Isiningit po noong 1611, doon sa King James Version, yung salitang church ng kahulugan, isang religious organization. Hindi yun ang itinatag ng Kristo. Kaya doon tayo mag-stick sa original na nasulat kamay ng bagong tipan na yon ay iglesia, hindi ho church. Sana itong ating pinag-aaralang ito, intindihin natin mabuti, sapagkat baka tayo po'y madaya, sapagkat ito'y ating dinidibang po rito sa pamamagitan ng mga talata ng Biblia na ang itinatag ng Kristo ay mananampalataya na susunod sa Kanya. Kasi alam nyo, mga kapatid, kaya ang salitang religare, no, na Latin, na diyan galing ang salitang relihiyon, yung religare ay way back to God. Daan pabalik sa Diyos, sapagkat ang tao ay nagkasala, kailangang makabalik sa Diyos. Sino po ba ang daan pabalik sa Diyos? Di po ba ang Kristo? Kaya hindi siya nagtatag ng religious organization, sapagkat siya ang way. He is the way back to God. Kaya ang tinatag niya, Eklesia, mga taong tinitipon niya para sumunod sa Kanya. Ayan meeting together as my followers, gathered in my name, sabi ng Kristo. Ngayon, mga kapatid, kaugnay ng Eklesia o pagtitipon ng mga tinawag para maging alagad ng Kristo, mga kapatid, nung magturo ang ating Panginoong Yahushua, mag-umpisa siya ng kanyang ministry. Ano po? Ano ang kanyang itinuro? Next slide. Pakinggan po natin ito, mga kapatid. Next slide. Mateo 4:17, simula noon, nangaral na si Yahushua. At ito ang kanyang mensahe. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit ng paghahari ng Diyos. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. Minsan, tinanong ng mga Pariseo
si Yahushua kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan na nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Kaya walang makapagsasabing dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari. Dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. Papansinin niyo po yon. Naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. O Roma, sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay, magandang relasyon sa isa't isa, at kagalakan na mula sa banal na espiritu. Alam nyo, kung babasahin nyo sa English yan, ang sabi, from that time, Yahushua began to preach and say, repent, change your inner self. Change your inner self, your old way of thinking, regret past sins, live your life in a way that proves repentance, seek God's purpose for your life, for the kingdom of heaven is at hand. And saying, the appointed period of time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent, change your inner self, your old way of thinking, regret the past sins. Now, having been asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, tinanong ng mga Pariseo ang Kristo kung kailan darating ang paghahari ng Diyos, he replied, the kingdom of God is not coming with signs to be observed or with visible display, nor will people say, look, here it is, or there it is. For, tuloy natin sa English, the kingdom of God is among you because of my presence. Sabi ng Kristo, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking what one likes, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Sa makatuwid, mga kapatid, nang mag-umpisang magturo ang ating Panginoong Yahushua, anong pahayag po dyan? Ang Kristo'y nagpahayag tungkol po sa kingdom. Kaharian o paghahari. Pero alam nyo, pagka binabanggit sa Biblia ang kingdom, ang kaagad-agad na iisipin ng tao at papasok sa isipan niya, yung pong heavenly kingdom. Yung hindi nakikita pa natin. Mga kapatid. So, kailangan po nating intindihing mabuti. Ano ba ang ibig sabihin ng salitang kingdom? Alam niyo, ang kingdom, iba kaysa relihiyon. Ang relihiyon, iba kaysa kingdom. Mga kapatid, yun ang at hand, yun ang malapit na. Pero alam ba ninyo na ang kingdom po ay nag-umpisa ng mangaral ang Kristo? Ano ba ibig sabihin ng kingdom? Yung po ay divine rule that is coming from God. Tatandaan po natin yan. Pag sinabing kingdom, na yan ang binabanggit sa mga talatang ating binabasa, yan po ay divine rule coming from God, and He will use our Lord Yahushua being the King to share to the people about the kingdom. Kaya ang sabi nga niya, sapagkat ang kingdom ay at hand, malapit na. Ano ang sabi niya? Magtatag kayo ng reliyon o magtatag kayo ng organized religion? No! Ang sabi ng ating Panginoong Yahushua ay maliwanag. Nang sabi rito sa English na ating binasa, ang sabi po rito ay, eto, babalikan natin ito, no? Ang sabi, ayan, the kingdom of God is not coming with signs to be observed or with a visible display, nor will people say, look, here it is, and there it is. Kingdom. Sapagkat alam niyo, sa iglesia ang pinanggalingan natin, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat sa inyo pinagkaloob ang kaharian ng Diyos. Tapos saan sila tatakbo? Ang munting kawan ay ang iglesia. Ano pangalan? Iglesia ni Kristo sa makatuwid. Ang kingdom o ang paghahari, kaharian ng Diyos ay nasa loob ng iglesia ni Kristo. Ang sabi po rito, maliwanag, sabi ng Kristo, the kingdom of God is not coming with signs to be observed or with a visible display, nor people will say, look, here it is. Narito, iglesia ni Kristo, ito yung kingdom ng Diyos. Ganun sila. Or there it is. No, that is not the kingdom of God. Ang kingdom ng Diyos ay nasa inner self, sa ating kalooban. Kaya nga ang sabi ng Kristo, malapit na ang paghahari ng Diyos, malapit na ang kaharian ng Diyos. Kaya anong kailangan? Magsisi.
pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala na kayo sa magandang balita o sa Biblia. Kaya, mga kapatid, sa ating patuloy na pag-aaral ng salita ng Diyos na ito, tatandaan natin mabuti. Bigyan natin ito ng diin, mga kapatid. A kingdom is a government, not a religion. Inuulit natin yan. A kingdom that our Lord Yahushua mentioned is not a government, is not a religion. It is a government. A kingdom is not a religion, it's a government. Ating nire-reiterate po yan ng mabuti, mga kapatid. Mahalaga po itong ating pinag-aaralang ito Sapagkat sa ating pinanggalingan, talagang tayo po pinaniwala na religious organization ang itinatag ng Kristo. No! Ang itinatag ng Kristo po ay mga taong sasampalataya na kung tawagin ay gathering of the called ones. Kaya diyan, ang kingdom of God, alang-alang po sa mga hindi nakakaintindi ng Tagalog, sa New Testament na binabanggit sa ating tinatalakay, primarily understood as a divine government, not a religion. While it is a religious spiritual implications. Ito po yan. Kaya government po sapagkat yun ay divine rule coming from God. Pagka sinabing divine rule, ang Diyos ang nagpapatakbo. The kingdom is a government set up by God, ruling from heaven with Yahushua the Christ as its appointed king. Ang kingdom, ang Diyos ang nagpapatakbo. Ang ginawa niya ng hari rito sa lupa para siyang magpatakbo ang Kristo. Nag-umpisa po yun nung mag-umpisa ang ministeryo ng Kristo. Kanya nang ipinangangaral ang divine law at rule ng Panginoon Diyos. Ito. Mayroon yang, pag sinabing government, yan ang kingdom, meron yang legislative at saka judicial authority. It holds authority, dominion, and power which is distinct from human governments. Iba po ito. Iba po itong government na binabanggit ng ating Panginoong Yahushua, na yan ang kingdom, na ang nagro-rule ang Diyos sa pamamagitan ng Kristo. Iba ito kaysa gobyerno na panglupa. Ano ang rule? Ang ultimate rule nito, it is a prophesied to conquer and replace all human governments, ushering God's will on earth. Ang religion naman po, hindi ito religion This is not a religion. Pag sinabing kingdom, not a religion or church. The kingdom is distinct from a religion or church, though it is deeply intertwined with religious belief and practice. Ano ang principle? The principles of the kingdom exist in the heart's inner self. Yan ang kingdom. Inner self of the followers. Unlike a religious church which involves physical activities, gawain, doktrina, tulong sa mga ganito, etc., etc. Ang Kristo po, mga kapatid, tatandaan natin, ang itinatag niya tao. Hindi siya nagtatag na organized religion. Kaya nang magturo siya, ay tinuro niya, malapit na ang kingdom. Doon nag-umpisa sa pagtuturo niya ang pag-i-introduce ng kingdom ng Diyos, ang ruling ng Diyos, ang mga batas ng Diyos, ang kalooban ng Panginoon Diyos. Ngayon, alam niyo, may mga nagsasabi pa sa atin Ginoong Ministro, diyan naman sa Biblia, marami hong mababasa po diyang kingdom sige. Itong isa. Sa Mateo, this is not included in our slide yet. Sa Mateo 6:33, ay mababasa natin na ang sabi roon, it emphasizes seeking God's kingdom first. Doon naman sa Romans 14:17, ayun, nabasa na natin kanina, ayan, sapagkat ang karya ng Diyos ay hindi tungkol sa pagkain o inumin, kundi tungkol sa matuwid na pamumuhay. Inner self, nandun ang karya ng Diyos. Pagka ang ating pamumuhay nakabatay sa rule ng Diyos, tayo po ay nasasaklaw ng kingdom ng Diyos. Di ba? Ito po yan. Ito pa. Alamin natin, Doon sa Marcos 1:15, this is not included in our slide. Ang sabi ron,
The time is fulfilled and the kingdom of God has come near. Repent and believe the good news. Yan ang sabi. Ano pong ibig na ituro sa atin ito? This verse marks the beginning of Jesus' public ministry, announcing that the time for God's promised kingdom has arrived and that people should prepare by repenting and accepting the gospel message. Meron pa nakasulat yung binanggit natin kanina sa 6:33 ng Mateo. But seek first the kingdom and his righteousness, and all these things shall be given to you as well. Ano ang ibig ituro sa atin ng Kristo rito? Ang talatang ito, ang pinakasentro, ang pagtuturo ng kung ano ang ating ipaprioritize. Nagtuturo sa atin na mga sumasampalataya, i-prioritize natin ang batas ng Diyos, ang katwiran over what we need on earth. Sapagkat may assurance ang Diyos kapag ang ating pinili, inuna natin yung kanyang kingdom, yung kanyang aral, yung kanyang paghahari, yung kanyang mga salita, hindi niya tayo pababayaan. Ibibigay niya sa atin ang ating mga pangangailangan. Meron pa, sa Lucas, yan na nga po, yung Lucas 17:20-21, na pag binasa natin sa English, the coming of the kingdom of God is not something that you can observe, nor people will say, here it is or there it is, because the kingdom of God is in your midst. Sapagkat ang kaharian ng Diyos o paghahari ng Diyos ay nasa inyong kalagitnaan. Ano po ang ibig na ituro sa atin ito? Itong mensahe rito ay it has something to do with spiritual and present nature of kingdom. Kapag ang rule ng Diyos, ang mga salita ng Diyos ay nasa sa atin, mga kapatid, ano lamang ang ibig sabihin? Isa lang ang kahulugan po nun. Tayo po ay nasa ilalim ng paghahari ng Diyos. Tayo po ay nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Sapagkat sa ibang talata ng Biblia, meron namang dominion of darkness. May paghahari ng kadiliman. Sino naghahari doon? Si Satanas. May gobyerno din si Satanas Mayroon din siyang kingdom. May government din siya. Pero ang rule niya ay it goes against the law of God. Di ba? Kaya ang Diyos may kingdom. Si Satanas mayroon ding kingdom. Pero ang kingdom ni Satanas, ang government niya ay masama. Ang sa Diyos ay matuwid sapagkat hinihikayat ang mga tao na magbagong buhay at ang mga tao ay hinihikayat na mahalin ang kapwa. Ang mga tao ay tinuturuan na magpakumbaba. Yan ang kaharian ng Diyos. Pagka nasa atin yung mga katangian yan, inner self na pagbabago, nagrepent sa kasalanan, yan ang pruweba, nakikita sa atin ang paghahari ng Diyos. Yan pa, Roma 14:17, nang sabi, for the kingdom of God is not a matter of eating and drinking, but of righteousness and peace and joy in the Holy Spirit. Nang ibig sabihin, mga kapatid, ito po ay nagtuturo sa atin ng internal, pangloob na realidad ng kingdom para sa mga believer. Pangloob, inner self. Simpleng-simple lang po Pag nasa atin yung kababaang loob, katwiran, pagmamahal, pagtulong sa kapwa, narito sa atin ang rule ng Diyos, ang kanyang batas, ang kanyang kalooban. So naghari sa atin ang Diyos. Di ba mga kapatid? At sa Mateo 24:14 ang sabi, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Sabi nga, alang-alang sa ating mga kapatid na hindi marunong sa Tagalog, this verse points to the future aspect of the kingdom. Sapagkat pag sinabing kingdom, merong present aspect na ang ibig sabihin, pagka ang mga believers tinanggap yung aral ng Kristo na galing sa Panginoon Diyos, paghaharian tayo ng Diyos. Di po ba? May future aspect pa. Ito yung nasa Mateo 24:14 nang sabi, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Nang ibig sabihin, the verse points to the future aspect of the kingdom and its mission. If it teaches that the gospel will be spread to the entire world before the final culmination of the kingdom and the end of the age.
ito na po yung kingdom na darating. Dalawa yan eh. Kingdom sa atin, pag nag-aari ang Diyos sa atin, presently, sa buhay natin, tinanggap natin ang aral, nagsisit tayo, tinanggap natin ang aral ng Kristo, nagaling sa aral ng Diyos, nagro-rule ang Diyos sa atin, so tayo po'y pinag-arian ng kingdom ng Diyos. Kaya ang sabi, the kingdom is in the midst of you. Ang government ng Diyos, ang pag-ahari ng Diyos ay sa inyong kalagitnaan. Bakit? Ang sinusunod natin, batas niya. Di ho ba? Pero mayroon pang future na kingdom na ito yung binabanggit sa Mateo 24:14, pag naipangaral na sa buong mundo ang ebanghelyo, darating na yung, ang sabi ng Biblia, wakas. Na ito na nga ang tinutukoy, yung isang kingdom na may dalisay na ginto, na yun ang permanenteng tahanan ng mga taong mga maliligtas. Ilan lang yan sa mga binabanggit tungkol po sa mga kingdom na iba't ibang kingdom na mababasa natin sa Bagong Tipan. Pero yan po ang mga ibig ituro sa atin. Ngayon, puntahan natin. Sapagkat ang sabi, government, the kingdom is a government. It is not a religion. Ang tanong, mga kapatid, sa propesiya ng propeta Isaias, at nabanggit na rin natin, ang kaharian ng Diyos ang nagpapatakbo, pero ang ginawa niyang hari ang kanyang bugtong na anak, at ang paghaharian nun, yung mga tao na nagbago sa pangloob na pagkatao, sa paraang nagsisi, nagbagong buhay, pinaghari ang batas at mga kalooban ng Diyos. Tanong, mga kapatid, ano hula tungkol sa Kristo? Puntahan natin. Dito po sa Isaias 9:6-7. Next slide. Ito po ang ating mababasa. For to us a child shall be born. Prophecy ito. To us a son shall be given, and the government shall be upon his shoulder. And his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. There shall be no end to the increase of his government and of peace. And he shall rule on the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and righteousness from the time forward and forever. The zeal of the Lord of hosts will accomplish this. Sa propesiya ni Propeta Isaias, ito'y tumutukoy sa ating Panginoong Yahushua na ayon sa ating binanggit na kanina, ang siyang pinili ng Diyos para siyang maging hari sa kanyang kingdom dito sa lupa, mga kapatid. At ang kanyang pag-arian, yung iglesia, gathering na mga taong sumunod at nakinig sa kanyang mga aral. Diyan sa hula, merong government. Ang sabi, the child shall be born, it refers to our Lord Yahushua. To us a son shall be given, it refers to our Lord Yahushua. And anong sabi ng Biblia? And the government shall be upon his shoulder. Nakita ninyo, mga kapatid? At ang sabi po rito, and his name shall be called Wonderful, etc., etc. There shall be no end to the increase of his government. And he shall rule. Government and of peace. He shall rule on the throne of David and over his kingdom. Kaya mga kapatid, related eh. I will build my ecclesia. Ay bibuild ko yung mga gathering na mga taong magtitipon sa pangalan ko. Mga called ones. Di ho ba? Ang sabi naman kanina na magturo siya tungkol sa kingdom. Tumutukoy din yun sa mga taong nasa ilalim ng kanyang kingship, sapagkat silang mga taong nakinig sa ipinangaral ng Kristo, sumampalataya, at sila ay nagbagong buhay. Yon ang kanyang pinaghaharian. Yun din ang tinutukoy na iglesia. Nakita niyo ang relasyon? Pero it is not a religious organization, nor a building. Pag sinabing iglesia, tao ang tinutukoy. Nang sabi po riyan, there shall be no end to the increase of his government and of peace. He shall rule on the throne of David and over his kingdom. Kaya ang tunay na mga tagasunod ng Kristo, hindi pinaghaharian ng tao na siya raw ang tagapamahalang pangkalahatan. Bali ba inagaw pa yung titulong yun sa Kristo eh. Ang Kristo ang tagapamahalang pangkalahatan. Siya ang nagtatag ng kingdom. Ang pinaghaharian niya ng mga tao, yung mga taong
nakinig sa tinig niya, sumunod sa kanya, gathering, naging iglesia niya. Hindi naman mahirap intindihin yan, mga kapatid. Di ba? Kaya dito, mga kapatid, dapat itanong ng tao, sino ba naghahari sa inyo? Pagkang naghari sa inyo ay aral na ang hindi nakatala sa lupa, hindi nakatala sa langit, saan mo mababasa yan? Itinuro ba yan ng Kristo? Ha? Na siyang ginawang hari ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kaharian? Hindi. O, black voting, ibigay kay Cesar. Yan daw ang eleksyon, ang pagboto. Ang sa Diyos, ang pagkakaisa. Kaya bueno, ang konklusyon, black voting, magkaisa sa pagboto. Ano po yan? Yan ang kingdom ng hari, hindi ang Kristo. Nakita nyo? Anumang aral dito sa lupa na itinuturo ng mga religious organization na lihis sa katotohanan, lihis sa aral ng Kristo, hindi ho sila pinag-aarian ng Kristo. Kaya sila may leader, pero hindi Kristo ang leader nila. Tayo, mayroon tayong king. Ang king natin ang Kristo. Kaya sa atin, katulad tayo ng Beryano. Bago natin pag-aralan, bago natin ituro, tinityak muna natin kung ito ba aral ng Kristo. Para matupad sa atin, tayo pinag-aharian ng Kristo. Ang sabi nga, He shall rule on the throne of David and over His kingdom. Mga kaibigan, sa inyong kinabibilangang reliyon, una sa lahat, ay ang tanong ay, sino po, anong mga aral ang inyong sinusunod? Aral ba ng Kristo? O aral ng leader lang ninyo? Pagkaaral lang ng leader ninyo, may Kristo kayo, pero wala sa inyo ang Kristo. Maaring kumikilala kayo sa Kristo, pero ayaw niya kayong pagharian. Kaya nga may talata sa Biblia, nang sabi, sa araw na yon, maraming tatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, sa pangalan mo, nagpalayas kami ng mga demonyo. Sa pangalan mo, nagsigawa kami ng mga ng mga kababalaghan, mga kahangahang mga gawa. Ganon. Ang sabi ng Kristo, magsilayo kayo sa akin, kayong mga manggagawa ng katampalasanan, hindi ko kayo nakikilala. Bakit? Hindi ko naman kayo pinag-aarian sapagkat hindi naman niyo sinunod ang utos ko. Dahil ang utos ng Diyos. Nakita ninyo, mga kapatid? Kaya, kailangan natin ding maintindihan, mga kapatid, a kingdom has a king, not a president. Sa demokrasya kasi, sa demokrasya, ang leader ay elected. Di ba? Ini-elect yun. Kaya may pagboboto. At saka magsiserve siya nung kanyang terms. Kung 4 years lang, kung 4-year term lang, sa Pilipinas, ang presidente yata, 6 na taon. Yun ang presidente. Iba yung kingdom na may hari kaysa bansa na may presidente. Magsiserve lang siya batay sa kanyang termino at ang paghalal sa kanya batay sa popularity at sa pagboto ng mga tao. But in a kingdom, the king is born into power. Katulad ng ahula na ito. Ipinanganak ang Kristo at sa kanya ibinigay yung government. He rules by right. His word is final and there is no vote. Walang pagboboto-boto rito sa kingdom ng ating Panginoong Yahushua. Yahushua did not run for an office. Hindi tumakbo ang Kristo o nagkandidato ang Kristo para sa political position. Hindi po. Sapagkat ang government niya ay iba kaysa government ng world na ito. Ang government ng world na ito ay tao na pwedeng makurap. Ang ating po na king na siya ang Kristo, ang government niya, ang kingdom niya ay hindi pwedeng ikurap sapagkat ang Kristo ay matuwid. Hindi po ba? Ngayon, eto puntahan natin. Paano itinuro ng bagong tipan ang pagdating ng ating Panginoong Yahushua, lalo na po doon sa aklat na sinulat ni Juan nang siya'y nasa pulo ng Patmos. Tingnan natin, next slide, sa aklat ng pahayag. Ito nakasulat. Ayan. Next slide, in the book of Revelation. Ayan. But beforehand, that's it. Sa damit niya, let's go back to pahayag.
Ito ang sabi, pahayag, sa damit at sa hita niya, itong Kristong tinutukoy diyan, ay may nakasulat hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Paano itinuro ng bagong tipan, lalo na sa aklat nitong si Juan, nung siya nasa pulo ng Patmos, ang tungkol sa Kristo, itinuro diyan sa talata na ang Kristo ay King of Kings and Lord of Lords. Ano ibig sabihin po niyan? Hindi lang basta natin siya tatanggaping tagapagligtas. Kailangan din po nating malaman na siya po ay may kapangyarihang bigay ng Diyos. Ano yun? Siyang maging hari ng mga hari. May mga hari ba ngayon dito sa lupa? Opo. Sa Britanya, hari talaga ang tawag eh. Ang iba, prime minister, mga leader ng mga bansa, presidente. Pero ang Kristo ay magiging hari ng mga hari. Marami po bang mga nagpapapanginoon dito sa lupa? Meron. Pero pagdating ng Kristo, ngayon pa lang, tinuro na nga po eh. Hari siya ng mga hari, Panginoon siya ng mga Panginoon. Pero nineglect yan ng tao. Hindi tinanggap yan ng mga tao. Maging sa kanyang bayan eh, hindi nga siya tinanggap na Panginoon eh. Hindi nga siya tinanggap na siya ang Mesias o Christ, di ba? Si Yahushua, ayaw nilang tanggapin. Pero mayroon namang iba na, hindi naman lahat ng Hudyo, mayroon mga Judeo-Christians na tinatanggap nila na si Yahushua ang siyang Mesias. Si Yahushua, hari ng mga hari. Na si Yahushua, Panginoon ng mga Panginoon. Pero alam ninyo, pagdating yan kasi sa 1916 ng pahayag na yan ay pagbaba ng Kristo na. Sa kanyang second coming, nalalapat ang paa niya sa bundok ng mga olibo, ay makikita ng mga tao. Siya ay matutupad na po yan, yung siya ay magiging hari na talaga ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, sapagkat lahat ng hari at mga Panginoon dito sa lupa, susuko sa Kanya. Kaya ang Kristo hindi lang basta tagapagligtas. Meron siyang power, meron siyang sovereignty. Yung Kanyang sovereign na power na yan ay galing sa Panginoon Diyos. Di po ba? Kaya, pag kay nasa kingdom, ibig sabihin ng kingdom, pinagharian tayo ng Kristo, anong kailangan? Kailangan po ay, wala kang alternatibo eh. Ang kailangan dun po ay full loyalty. Loyalty sa King. There's no other choice but to be loyal to our Lord Yahushua. Di ba? Sapagkat tayo, we belong to Him already. So all we need to do is to have that full loyalty to our Lord Yahushua. Ngayon, kapag kay nasa kingdom, tandaan natin, ang kingdom ay government, hindi religion. Di ba? Ano ang iyong magiging pagturing sa iyo ng Diyos? Ano ang magiging kapalaran natin? Mga biyayang matatanggap natin pag kay nasa kingdom o pinagharian ka ng Kristo. Ito po yan. Next slide. Sa aklat po ng Pilipos, ganitong ating mababasa. Ngunit para sa atin, ang langit ang tunay nating bayan. At mula roon, hinihintay natin nang may pananabik ang pagbabalik ng tagapagligtas, ang Panginoong Yahushua Kristo sa Ingles. But we are different because our citizenship is in heaven. And from there, we eagerly await the coming of the Savior and the Lord Yahushua the Christ. Sa makatwid, kung tayo po ay kabilang na sa kingdom ng Kristo dito sa lupa, sa sentidong nagbago tayo, tayo po ay may diwat kaisipang katulad ng Kristo, kaya tayo ay nasa kaharian ng Diyos at ang hari natin ay ang Kristo, aba, ibang-iba ang ating pagkamamamayan, ang ating citizenship po ay sa heaven na. Kaya sabi nga sa English, in the kingdom, our identity is rooted in citizenship rather than mere membership. Alam niyo kung member ka lang, iba yon kaysa citizen eh. Halimbawa, ikaw ay dumayo ka sa Amerika, Filipino citizen ka, nakagawa ka ng labag sa batas, may tulog ka, di ba? Hindi ka pwedeng idepensa ng gobyerno. Bakit? Ng Amerika. Hindi kayo US citizen eh. You will not enjoy the rights and the privileges of being a US citizen if you are not a US citizen. Maaring i-deport ka pa, di ba? Sa iyong bansa. Hindi ka kasi kabilang sa citizenship ng Amerika eh. Kaya ang ating
mamamayan, yung ating citizenship, pagka tayo po'y pinagharian ng Kristo, sa sintidong tayo nagbago, sinunod ang aral niya, na yun ay aral ng Diyos. Aba, mga kapatid, ang ating pagkamamamayan, ang ating citizenship ay sa langit. Alam nyo, sabi nga sa English, no, para sa ating mga kapatid na hindi marunong ng Tagalog, in many church cultures po, individuals often identify as members. They attend services regularly, volunteer, and engage in various church activities. Yet within the context of the kingdom, our status transcends that of a simple member. We are citizens. And these distinction carries with it a set of profound rights and responsibilities. Di po ba? So what does it truly mean to be citizens of the kingdom? It signifies that we are under the king's protective care. Nasa ilalim tayo ng pag-iingat ng ating hari. Walang iba kundi ang Kristo who watches over us and ensures our safety. We have a direct access to His abundant resources and blessings, allowing us to thrive or to progress within His economy. As written in the book of Psalms, let us read this, basahin natin. Ito yung ating ma-enjoy pag citizen ka sa langit sapagkat ikaw ay pinagarian ng Kristo. Masasabi niya sa Panginoon o kay Yahuwah, kayo ang kumakalinga sa akin at nagtatanggol. Citizen na tayo kasi. Katulad ni Haring David. Si David ay lingkod ng Diyos. Pinagharian siya ng Diyos. Kayo ang aking Diyos, sabi ni David, na pinagtitiwalaan. Tiyak na ililigtas kanya sa bitag ng masasama at sa mga nakamamatay na salot. O kita nyo? Yan ang kaigihan. Pagka ikay pinagharian ng Panginoong Diyos sa magitan ng kanyang bugtong na anak. Pinagharian sapagkat ang ating aral na tinanggap at ang pinaghahari natin sa ating buhay, yung aral ng Diyos. Kaya naghahari sa atin ang salita ng Diyos. Iingatan kanya sa panahon ng mga salot. Ano pa? Iingatan kanya gaya ng isang ibong iniingatan ang kanya mga inakay sa lilin ng kanyang pakpak. Metapora yan. Di ba ang ibon na inahin, pagka siya may anak na, talagang nilulukuban niya ng pakpak niya. Ano yun? Protection yun. Para bigyan ng isang tangible example ang kahalagahan ng pag-iingat ng Diyos kung tayo po ay citizen ng langit sapagkat tayo po ay under the rule of His begotten Son, our King, Yahushua the Christ. Di po ba mga kapatid? Iingatan ka at ipagtatanggol ng kanyang katapatan, tapatan Diyos. Hindi kanya pababayaan. Pag sinabi niya, hindi kita pababayaan, hindi kanya pababayaan. Ano kailangan sa atin? Pananampalataya. Hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot. Lindol, baha, gera, huwag kang matakot. Ang pagkamamamayan mo ang citizenship mo sa langit. Kaya dito sa lupa, huwag tayong paapekto. Huwag tayong, maging biktima ng stress na nakamamatay. Sabi, hindi ka dapat matakot sa mga bagay na nakakatakot o sa palaso ng mga kaaway o sa sakit at mga salot na sumasapit sa gabi man o araw. Kahit libo-libo pa ang mamamatay sa paligid mo, walang mangyayari sa iyo. Bakit? Ang pagkamamamayan natin, ang citizenship po natin ay sa langit, mga kapatid. Nang ibig lamang sabihin, ang Diyos ang magbibigay ng protection sa atin ayon sa Biblia. Kaya ano pang halaga pagka tayo po ang ating pagkamamamayan ay sa langit? Ito po ang nakasulat. Ayan, next slide. Ito, binigyan ko kayo ng kapangyarihang daigin ng masasamang espiritu at ang lahat ng kapangyarihan ng kaaway nating si Satanas at walang anumang makapipinsala sa inyo. Ayun, walang anumang makapipinsala sa inyo. Sinong katatakutan natin? Ang question, nananalig ba tayo? Yan, di ba? Nananalig ba tayo? Kaya mga kapatid, una, mayroon tayong ibang talatang mababasa. Sabi nga, ang magtatanggi sa akin, ay ang magtatakil sa akin, itatakwil ko rin siya. Itatakwil din siya ng Ama. Ang tumatanggap sa akin, tatanggapin ng Ama. Kaya, ang nagpo-proclaim ng pangalan ng Kristo,
tinatanggap ng Ama yun eh. Kaya hindi natin dapat ikahiya ang pangalang Yahusya. Saan tayo nandoon, dapat yun ang ating babanggitin. Di ho ba? Huwag nating sabihin na Jesus, hindi yun ang tunay na pangalan ng anak ng Diyos. Ang tunay na pangalan ng anak ng Diyos ay Yahusya. Kaya sa anumang okasyon, saan man tayo naroon, huwag nating ikahiya, i-introduce sa tao ang pangalang Yahusya. Sapagkat yun ang pangalang ibinigay ng Diyos para sa ating ikaliligtas, mga kapatid. Di ho ba? Kaya ito ngayon, puntahan natin. Sapagkat ang itinatag ng Kristo ay Iglesia, binubuo ng mga tao. Nang mangaral siya itinuloy tungkol sa kingdom, na yun ay binubuo ng mga tao na pinagarian din niya. Ang tanong mga kapatid, para maging epektibo ang paghahari ng Kristo sa kanyang kingdom, ayon sa Biblia, ano kailangan? Next slide. Ito nakasulat. Aklat po ng Salmo. Ito po ating mababasa. Ayan. Yahuwah, ang salita mo ay mananatili magpakailanman. Hindi ito magbabago tulad ng kalangitan. Sa pamamagitan ng inyong mga tuntunin, lumalawak ang aking pangunawa. Kaya kinamumuhian ko, sabi ni David, ang lahat ng gawaing masama. Ang salita niyo ay katulad ng ilaw na nagbibigay liwanag sa aking dadaanan. Tutuparin ko ang aking ipinangako na susundin ang inyong matwid na mga utos. Ito pa, mga kapatid. Ano kailangan sa kingdom? Para siya po ay makapag-govern, sapagkat ang kingdom ay government. Para makapag-govern ng epektibo, kailangan po ang salita ng Diyos. A kingdom has a constitution. Sapagkat a kingdom is a government, therefore it has a constitution. Ano yung constitution sa kingdom? Hari. Ang paghahari ng Kristo. Ang constitution doon ay ito. Ang salita mo. Ayun. Di ba? Sabi ni Haring David, sa pamamagitan ng inyong mga tuntunin. Ayun. Ang salita nyo ay katulad ng ilaw sa makatwid. Kung dito sa mundo, bawat gobyerno may konstitusyon, maliban na lang sa komunismo, ang itinatagoy ng isang bansa, lahat ay may konstitusyon. Pero sa kingdom ng ating Panginoong Yahusya, meron ding constitution. Pero ang constitution ay salita ng Diyos. Yung constitution na yon, yun ang nag-govern sa kingdom ng ating Panginoong Yahusya, na yan ang kingdom ng Panginoon Diyos. Kaya epektibo, sapagkat ang ginagamit sa kanyang pag-govern, ang salita ng Diyos. Gaano katibay ang salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ay matibay pa sa langit at lupa. Sapagkat ang langit at lupa sa ngayon na ating kinalalagyan at natatanaw, malilipol. Pero ang salita ng Diyos ay hindi mawawala kahit kailan. Nakita ninyo ang kaibahan kapag tayo kabilang sa kingdom na yan po ang government ng naghahari ay ang ating Panginoong Yahusya. Kaya ang naghahari rito sa atin ay salita ng ating Panginoon Diyos na yan ang itinuro ng ating Panginoong Yahusya. Kaya tuwing tayo nakikinig sa pangangaral ng mga ngaral, tiyakin natin kung ang kanyang itinuturo, yun nga ang salita ng Diyos. Sapagkat kung hindi, hindi ka pinaghaharian ng salita ng Diyos. Ibang konstitusyon ang masusunod mo. Yung konstitusyong likha ng tao para ikaw ay kontrolin. Katulad ng talaan. Word ba ng Diyos yun? No. Word nila yun. Nakita ninyo? Kaya mga kapatid, tandaan natin, mayroong future kingdom pa. Mayroong kingdom ngayon dito. Pagka tayo pinaghaharian ng salita ng Diyos, kingdom tayo, naghaharian ang Diyos sa atin. Ang Kristo sa atin, ang siyang ating nagiging leader. Nang manalangin ng Kristo, mga kapatid, ano ang sabi niya? Next slide. Ito, sa ilang talata na lang sa ating pag-aaral. Kaya manalangin kayo ng katulad nito, Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa kayo ng mga tao, naway magsimula na ang inyong paghahari. Nananalangin siya. Nagsimula na yung kanyang paghahari nung magsimulang mangaral ang Kristo. Masunod ang inyong kalooban dito sa lupa, tulad ng sa langit. Hindi pa kasi natutupad talaga ang kalooban ng Diyos sa lupa.
kung ano sa langit eh. Matigas kasi ang ulo ng mga tao eh. Nagsipagtatag na mga religious organization, hindi tuloy nasunod ang aral ng kalooban ng Diyos dito sa lupa. Kung ano yung kalooban niya sa langit, di ba? Ano pa sabi? Sapagkat ang mga magtatagumpay at patuloy na sumusunod sa kalooban ko, hanggang sa wakas ay bibigyan ko ng kapangyarihang mamahala sa mga bansa, tulad ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng aking Ama. Mamamahala sila sa pamamagitan ng kamay na bakal at dudurugin nila ang mga bansa gaya ng pagdurog sa palyok, at ibibigay ko rin sa kanila ang tala sa umaga. Kayong nakikinig, pag-isipan yung mabuti ang sinasabi ng banal na Espiritu sa mga iglesia. Ayan, mga kapatid, self-explanatory po yan. Ang mga mamamayan sa kaharian, katulad ng Panginoong Yahushua, ay mamamahala sa pamamagitan ng kamay na bakal. Aba, hindi lang pala ang Kristo ang mamamahala. Pagdating ng panahon, kailan yan? Yan ay sa Millennial Kingdom. Diba? Sa Millennial Kingdom, mga kapatid, ay meron pong magaganap na paghahari o pamamahala. Government ng mag-govern na ay ang Kristo. Itong mga gobyerno ngayon sa mundo, pailalim na sa kanyang kapangyarihan. Kaya yan ang panalangin niya kasi hindi nga natutupad dito kung anong kalooban ng Diyos sa langit. Sana dumating na, kailan magsisimula. Malapit na. Di ba? Itong nangyayari sa paligid natin, palatandaang malapit na ang ikalawang pagparito niya. Kung malapit na ang kanyang ikalawang pagparito, mas malapit ang rapture. Kung malapit na ang rapture, ang kasunod ng rapture ay Millennial Kingdom. Diyan sa Millennial Kingdom, maghahari na ang Panginoong Yahushua bilang King of Kings and Lord of Lords. At ang makakasama niya na yon ang mga taong nanindigan, yon ang mga taong kabilang sa kanyang iglesia, gathering na mga followers niya, makakasama sa rapture yon, sila ay bababang kasama ng Kristo. At sila ay mamamahalang kagaya ng Kristo. Ayan ang liwanag. Ayan, mamamahala sila sa pamamagitan ng kamay na bakal at dudurugin nila ang mga bansa gaya ng pagdurog sa palyok. Ayan, nakita niyo ba? Mamamahala sa mga bansa tulad ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng aking Ama. Kaya kung paano ang Kristo na siyang King natin, pagdating ng Millennial Kingdom, maghahari sa pamamagitan ng kamay na bakal, yung makakasama niya, yung kasama sa raptured Christians, mga nanindigang sumunod sa Kanya, mamamahala din pala sa pamamagitan ng kamay na bakal. Walang justice delayed doon. Sapagkat dito, justice delayed, justice denied. Maraming mga nakabilanggo. Ang iba'y kilala pa natin, pero hindi binigyan ng justice. Ibinalanggo lang sila. Di ba? Hanggang ngayon, nadidenied yung justice sapagkat walang hearing eh. Basta na lang ibinilanggo. Di ba? Maraming mga oppressed, maraming mga naapi. Pero pagdating ng paghahari ng Kristo, kasama noong magre-reign niya, ay mamamahala sila sa pamamagitan ng kamay na bakal. Kaya dahil dito, ano ang dapat nating pakahangarin at gawin? Habang may pagkakataon pa, next slide. Ito nakasulat. Sa aklat ng Lucas. Sa halip, unahin ninyo ang mapabilang sa kaharian ng Diyos. Yan ang sabi. Unahin. Ano ibig sabihin? Tao sa mundo. Busy ka sa hanap buhay? Oo. Tungkulin natin yun. Kailangan nyo. Pero unahin natin mapabilang sa kaharian ng Diyos. Ano ibig sabihin? Tiyakin natin ang tinatanggap nating aral ng Diyos. Pagkaaral ng Diyos ang tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pagsasaliksik sapagkat ang Kristo nasa langit na, sa kanan na ng Diyos. Mga kapatid, paghaharian tayo ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Yahushua. Yun ang unahin natin. Bakit? Yung ating pangangailangan, idaragdag na lang yun. Secondary na lang po yun, mga kapatid. At batay sa ating nabasa kanina, let's go back to Mateo 24:14. Next slide. Ito ang nakasulat, mga kapatid. Kaya, ayan, next slide. Mateo 20. Ipangaral sa buong mundo ang magandang balita
tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng tao at sa kadarating ang katapusan. Ayan. Bago mahuli ang lahat, unahin natin ang pagyakap sa magandang balita na yon ang Word of God, na yon ang ginagamit na rule at batas na ating sinusunod sa Iglesia, na ito ang pinag-aarian ng Kristo. Pagka naituro ng magandang balita sa lahat ng tao sa buong mundo, darating ng katapusan. Na yun na ang lugar, yung katapusan, na yun talagang yung permanenteng tahanan na natin, kaharian ng Diyos na may dalisay na ginto. Tungkulin ba ng tao ang hanapin yung kung ano yung kalooban ng Diyos? Abay, opo, ito nakasulat. Next slide. Hindi natin maiiwasan yan. Ngayon, nabasa mo na. Nabasa mo na ang lahat ng ito. Ito ang aking huling payo. Matakot ka sa Diyos. At sundin mo ang kanyang mga utos. Dahil ito ang tungkulin ng bawat tao. Sapagkat hahatulan tayo ng Diyos ayon sa lahat ng ating ginagawa. Mabuti man o masama. Hayag man o lihim. Kaya may pagkakataon pa ba tayo? Opo. Buhay pa ba? Opo. Kailangan natin na gawin ito. Alin yon? Ang ating buong katungkulan. Pag binasa nyo sa Ingles, now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandments, for this is the duty of all mankind. For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil. Mga kapatid, maliwanag po yan. Kaya, unahin natin, ano yon? Yung ating buong katungkulan, ano yon? Sa Diyos, ano nga yon? Ating pong hanapin yung aral niya, sundin natin yon. Yun ang aral ng Diyos na kanyang itinuro sa Kristo, at ang Kristo yun naman ang kanyang ipinangaral nang siya'y magumpisang mangaral. Doon na nagumpisa ang pagkakaroon ng mga tao mapapabilang sa kaharian niya dito sa lupa. Na yun ang mga tao, pinag-aharian ng aral ng Diyos. Sila nagrepent sa kanilang kasalanan. Sila ang mga taong nagsisi sa kasalanan, nagbagong buhay, at ang kanilang diwa't espiritu ay pag-iisip ng Kristo. Kaya sila ang pinag-aharian ng Kristo. Sa makatuwid, mga kapatid, yung church, hindi po yun organized religion. Ang tama, iglesia, tao. I will build my iglesia. I will build those people who will follow me. And the gates of Hades shall not prevail over those people who will follow our Lord Yahushua. Kaya ang kingdom, yan ang paghahari ng ating Panginoong Yahushua sa ating buhay. Inner self sa ating buhay. Saan ka man nandoon, mga kapatid, kung ang naghahari sa ating puso ay ang aral ng Diyos sa pamamagitan ng nakasulat sa Biblia, kaya ipinasulat ng Diyos yan. Nandiyon man sa langit ang Diyos, nandoon man ang Kristo sa kanan ng Diyos, maghahari sila sa ating buhay. Kaya kapag ka naghahari sila sa ating buhay, ang ating nasusunod, hindi aral ng tao o aral na inimbento ng leader ng mga reliyon, ang ating aral na nasusunod, ang aral ng Diyos. Kaya ang ating kinalalagyan ay isang kalagayang panatag. Kaya ang sabi, huwag matakot, sapagkat dito ang ating hari ay ang tunay na hari na mga hari, Panginoon na mga Panginoon. Umaasa po ang Diyos sa ating lahat na itong leksyong ito ay nagbigay sa atin ng pangunawa tungkol sa kaibahan ng itinatag ng Kristo kaysa itinatatag ng mga relihiyon ng mga tao sa mundo. Sa atin, wala tayong relihiyon, ang ating po na sinusunod, which is the way back to God, ay ang Kristo. Siyang ating sinusunod. Siyang ating king sa kingdom na ito. Siyang ating leader sa kingdom na ito. Siyang ating tagapamahalang pangkalahatan sa kingdom na ito. Umaasa po ang Diyos na sana itong araw na ito ating mayakap at ating sampalatayanan. Tumayo kayo at tayo manalangin. Ama namin Diyos, salamat ng marami. Itinuro po ninyo sa magitan po ng mga aral niyong nakasulat sa Biblia. Ang itinatag ng iyong anak ay iglesia. Nang ibig sabihin, ito po ay kalipunan ng mga taong tinipon para sumunod sa Kristo. Dito mayroong konstitusyon.
gaya ng gobyerno sa lupa. Pero konstitusyon ang sinusunod ay aral mo, salita mo, na yon ang amin po lagi na dapat na matiyak bago namin gawin. Aman Diyos, ang pamamahala at ang paghahari ng Kristo ay hindi doon sa iba't ibang religious organizations na ang nasusunod talaga naman doon. Hindi ang Kristo, kundi kung sino ang leader. Ginagamit lang ang talata para palabasing parang aral ng Kristo, parang galing sa Biblia ang itinuturo. Pero hindi pala, sapagkat ang kanilang gusto, ang mga bias nila, ang siyang kanilang pinaiiral para kontrolin ang mga miyembro, takutin ang mga miyembro. Pero dito, sa lugar, sa mga tao, na ang naghahari ay ang Kristo, sumusunod kami, hindi dahil sa takot. Sumusunod kaming bukal sa kalooban, sapagkat natitiyak namin ng aming sinusunod ay tinig ng aming hari. Panginoon Diyos, umaasa kami na binasbasan niyo ang buong sangkatauhan bago dumating ang kakilakilabot na wakas, na doon naman magaganap ang pagbibigay ng karapatan sa mga sumunod sa iyong anak dito sa lupa, na magmana nung kahariang literal, na yon ang dako, na naroon ang mga maliligtas na may dalisay na ginto. Mabubuhay kami magpakailanmang magpupuri sa iyo, Ama, na doon ay wala ng hapis, wala ng kalumbayan, wala ng kalungkutan o ano paman, sapagkat yon ang tunay na bayan ng mga anak mong naninindigang kahit pinahihirapan, kahit itinakwil. Yon ang dako na nagbibigay sa amin ng inspirasyon na sana'y marating namin. Umaasa kami, tinanggap mo pong aming panalangin sa ngalan po ng iyong anak, Yahushua HaMashiach. Amen. Biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na paikilakip ng Espiritu Santo, siya nawang sumating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, patuloy tayo na sumama sa ating Bible study sa podcast po sa 1001 Billion Questions. Pati na po, subaybayan natin ang Growing Up Yahushans. At patuloy nating isama sa ating mga personal na pananalangin o kaya panalangin ng pamilya ang tungkol po sa buong sangkatauhan, mga presidente, mga namumuno ng mga bansa, mga namumuno ng mga relihiyon, na sana po ay ating pong madala sila. Ibig kong sabihin, sila po ay ating mabahaginan ng katotohanan para sila po ay makaunawa rin naman ng mga ipinaunawa sa atin ng ating Diyos, para tayo matutong mamuhay na may kapayapaan at mamuhay na may pag-ibig sa isa't isa at lumawig-lawig pa ang panahon. Pero kung anong kalooban talaga ng Diyos po, mga kapatid, ano ho, sa kabila ng ating pananalangin na yan, kung ano pa rin ang kalooban ng Ama, thy will be done. Di po ba? Atin lang po na dapat na panindigan tayo ng mga kasama na sa Eklesia, gathering ng mga taong sumusunod sa Kristo, mga kapatid, citizen na tayo ng langit, patuloy tayong sumunod sa aral ng ating Panginoong Yahushua na siyang ating hari. Hanggang dyan, at tayo po ay natatapos na, mga kapatid. Isa puso natin ang aral ng Yahushua at maging matatag. Pagkatyak na darating araw ng paghuhukom, o kaya siya'y tingin, mga
ang sandalan.